ulit sa inyo yung binasa nga po kanina sa sa 1 Timothy. Ayan, babasahin ko lang po sa inyo yung ito nga pong si Timothy, di ba? Kung maalala niyo po o mareremind po tayo, di ba? Ito pong si Timothy, siya po ay Sige, sino po nakakilala sa kanya? Si Timothy po, siya po ay tandaan niyo po siya po ay inaalagaan po siya ni Apostol Pablo. Ayan, sa English po, Apostle Paul. At ito pong si Timothy, siya po ay kabataan. Ayan, sino po dito yung kabataan pa lang, nasa church na po, di ba? O sino dito, o kayo habang kabataan, sino po yung sa palagay nyong nag-aalaga parang leader po sa inyo? At sabi nga po, itong si Timothy, babasahin ko lang po ito ulit sa inyo. Ayan, 2 Timothy 3:14-17 nga po. Sabi po dito, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinananaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. O, ulit ha, yun po yung sinabi, 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. O, si Timothy daw po, alam niya na, mula bata pa lang siya, alam niya na ang banal na kasulatan. O, kayo po ba, alam na ba natin ang Bible? Ayan, narinig na po ba natin? Nabasa na po ba natin yan? Mamaya magbibigay po kami ng Bible ha. Kaya babasahin natin ngayon. Kung hindi mo pa alam, ngayon malalaman mo na po. At sabi po dito, na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Alam niyo po paano ka maliligtas? Basahin mo po ang Bible kasi doon nakalagay kung sino si Jesus. At sabi po 16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at napapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin po, pag may tinuro sa atin, pag may ikinorek sa atin, basahin po natin yung Bible, hindi yung nasaktan lang tayo, di ba po? Pag sinabihan tayo ng ganito, dapat di ka ganyan ha, basahin po natin ang Bible para alam nyo, hindi pala gusto niya lang akong awayin, kundi gusto niya palang matuto pala ako. Di ba? Kasi mahal niya ako. At sa 17, sabi po dyan, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa, ang naglilingkod sa Diyos. Kung gusto niyo pong maglingkod sa Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod ng walang Bible. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na Kristiyano ka, na hindi ka naman nagbabasang Bible. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na ako, Lord, naniniwala ako sa iyo, pero di ka naman nagpipray, di ba? Anong klase yon? Di ba? Marami pong tao naniniwala, mananiniwala po ako, magiging maayos ang buhay ko. Pero kung hindi naman nagiging totoo sa buhay mo, yung paniniwalang yon, nasasayang po. Ganon din po sa Bible. Ganon din sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka, pero di mo alam ang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka, pero pagising mo sa umaga, hindi si Lord ang kausap mo, di ba? Sino po sa atin yung ganon? Kaya ituturo ko po sa inyo, ay ito pong bagay na ito. Mapagkakatiwalaan ba ang Bible? Ayan, isipin nyo, mapagkakatiwalaan ba ang Bible? Ang katabi nyo ba, mapagkakatiwalaan? Maybe. Di ba may sumagot? Hindi. May sasagot natin, maybe, o kaya, yung iba sagot, yes. Lalo na kung alam mong katabi mo, ay kamag-anak ko to, nanay ko to, tatay ko to, o kaya naman kaibigan. Pero minsan, totoo, di ba? Kahit nga daw kapatid mo, di mo pa mapagkatiwalaan. Huwag mo sabihin kay nanay na pumunta ako sa festival, ha? Ma! Si Kuya Gian, pumunta ang festival, sabi sa akin kanina. Di ba? Minsan may mga ganun po tayo na hindi natin napagkatiwalaan. Pero ngayon, tuturo ko pa sa inyo na totoo bang katiwa-tiwala ang Bible? Totoo ba na meron talaga tayong pruweba? Totoo ba na ang Bible ba, kapag binasa ko ba, talagang pwede ko ba itong pagkatiwalaan? Kaya simulan na po natin. Pakinags na po. Meron ditong kwento. Yung tatay nga po, at meron siyang mga anak. At yung mga anak niya po, alam niyo po, nag-aaway-aaway yan palagi. Sino dito nakaka-relate? Yung mga anak lagi nag-aaway. O, di ba? Nag-aaway-aaway yan palagi. Tapos alam niyo po ba, itong mga anak na to, kapag dumating na, sabi niya dyan, sabi doon, sabi ni Daddy, ganun ka-powerful ang salita ng tatay. Kung wari, nagbaguhugas, may hugasin. Sasabihin ni sino magkapatid? Si Gian, tsaka si Jerwin. Sasabihin ni Jerwin, Kuya, sabi ni Daddy, sabi ni Papa, ikaw daw maghugas. Kaya dahil sabi yun ng tatay niya, maniniwala naman itong si Gian. At alam niyo ba, sa kanila, ganun din. Itong mga nag-aaway-aaway na bata na ito, kapag daw may isang kinampihan yung tatay nila, tapos ang away. That means, okay, tapos na ha. O ikaw mali ka, o siya ang tama.
O, that's why, tapos na yon. Kaya sabi diyan, ito daw madalas, di ba? Sabi diyan, sino ang pinapaniwalaan mo? Sa tahanan natin, may tanong ako dati sa mga kabataan po na tinuturuan namin, sino ang sinusunod mo? Di ba? Minsan, susundin lang natin si mama kapag tiger na siya. Kapag leon na siya. Ikaw bata ka na, saan ka na? Sino yung sumisigaw na, anak! Di ba? Yung napakataas ng boses, di ba? Patatawagin yung anak niya. At nagmamadaling humahari pa sa takbo na yung mga anak kasi narinig na, lagot na tayo kay nanay. Lagot na tayo kay tatay. At alam niyo po ba, sa atin ngayon, sino po ang pinapaniwalaan natin? Kaya sabi po dito, kapag naglabas ako ng pasya, sabi po diyan, o kumampi sa isa, sapat na iyon para ano daw po, maramdaman ng mga anak ko na sila ay nasa tama. Kaya minsan, di ba tayo, pag alam natin na yung kasama natin, mapagkakatiwalaan, kapag alam mo na yung kasama mo sa bahay, maayos, di ba, anong ginagawa mo? Di ba naniniwala ka? Di ba hindi mahirap maniwala? Kaya nga po ngayon, di ba, sabi, ang hirap ng maniwala sa mga tao sa paligid. Kaya ilan na lang. Sabi nga po, madaling magpatawad, pero yung trust, hindi yan madaling ibigay. Di ba? Yung parang, oo, pinatawad na kita, pero hindi ko masasabi 100% pinagkatiwalaan kita. May mga ganun po ako sa tagal ko pong naglilingkod sa Panginoon o sa pagiging Kristiyano, alam ko na sino yung pag-uutusan ko, o agad, sino yung hindi. Kaya next time po, the next time na mapapaisip ako, sino ang tatawagan ko kapag kailangan kong tulong? Ay, ditong lalaking to. Kasi di naman to sumusunod. Ay, ito, sumusunod to sa akin. Di ba? Kaya may pagkakataon na nagtitiwala naman tayo, pero hindi the same thing na pwede mong i-rely. Alam niyo po yung mag-rely, na minsan, di ba, sa atin po sa tahanan, napagkatiwalaan na ba kayo ng nanay o tatay niyo, yung sinabi na, o ikaw anak, ikaw magbantay sa pusa natin ha, talagang alam ng nanay mo na, kasi tong anak kong to, babantayan, hindi yan lalabas, hindi yan maglalaro sa labas, hindi yan maiidlip sa kung saang bagay. Diba? Kaya ganun po, ngayon, gusto ko pong ituro sa inyo kung gaano ba mapagkakatiwalaan ang Bible. Paano mo masasabi na, paano ka, kasi baka may pagkakataon ngayon, hindi ka pa nagabasa ang Bible, baka maniwala ka na, alam mo ba, Jasper, 4 ang Diyos. My God the Mother. Dahil hindi nabasa ni Jasper yung Bible, ay baka nga. Kasi ang tawag namin sa God the Father, tatay siya, so may mother. Diba? Dahil hindi binasa ang Bible, pero totoo meron ba sa Bible? Wala. Kaya that's why, ngayon, mapagkakatiwalaan mo ang Bible pag binabasa mo na yan. Kaya sa paki-next nga po natin, sabi, at kahit di mo pabasahin, ito ay sabi, kinasihan ng Panginoon. Salita ng Diyos, maniwala ka o hindi, salita to ng Diyos, totoo to. Sabi nga po dito, ang pansariling karanasan lamang ay hindi sapat upang patunayan ang pananaw ng isang tao tungkol sa Diyos. Kaya di ba tayo, hindi po tayo basta-basta naniniwala. Pag meron pong taong mukhang religious, di ba, may dalang Bible, di ba, minsan ganun, ay, religious yan, may dalang Bible, may cross dun sa, sa may kwintas niya, di ba? Pero sabi diyan, hindi lang dapat tayo maniwala, according lang sa sa pananaw lang ng isang tao. Di ba? Kaya nadadaya ang maraming tao kasi pananaw niya, pinaniwalaan mo. Hindi naman yun pananaw ng Bible. Ganun po dapat, kailangan ano pang paniwalaan? Pananaw ng Bible. Pag sinabi ng Bible, maniwala ka. Kasi salita po ng Diyos. Sabi pa diyan, kung ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, maaari nating sandigan ang kanyang sariling kapahayagan at sabi diyan, makatarungang sabihin, sabi ng Diyos. Diba? Ngunit, nagsasalita nga ba ang Diyos? Marami po kasing mga tao, pwede po kayong madaya. Uy, sabi ng Diyos, bigyan mo akong pera ngayon. Oh, paano nangyari yun, di ba? Di ba, pag sinabi yun ng Diyos, hindi mo yun iutos sa tao. Kusa yung gagawin. Naiintindihan? Kasi pag nangusap ang Diyos, kaya nga meron pong nagturo sa amin, meron silang Bible school, tapos sa Bible school nila, nagsalita yung Diyos sa kanya. Sabi, bigyan mo ng pamasahe yung katabi mo, kasi wala yung pamasahe. Kaya maya-maya, hindi naman nangihingi yung katabi niya, nagabot siya ng pamasahe. Tapos nagulat yung inabutan niya, sabi, ay, grabe nangungusap po doon. Sabi nung binigyan, grabe nangungusap talaga si Lord. Kasi hindi ko naman sa'yo sinabi, pero binigyan mo ako. Ganun daw po, kung totoong salita yan ng Diyos, hindi mo po kailangang sabihin sa Kanya. Kasi mismong siya kakausapin ng Panginoon. Kaya dati may kabataan sa amin, napanaginipan ko, ikaw daw mapapangasawa ko.
Sabi ng Diyos, ikaw nga pangasawa ko. O ngayon, di naman po sila nagkatuluyan. Kasi ang totoo, baka sabi lang po ng feelings niya. Sabi lang ng isip niya, pero hindi sinabi ng Diyos. Pag nagbasa po kayo ng mga God's General, meron po doon 45 years old, 50 years old, walang ligawan na naganap dahil sinabi ng Diyos sa kanilang dalawa. O sabi ng Diyos sa lalaki, sa pastor, o makakakita ka ng babae dyan sa lugar na yan, ganito yung itsura, ganyan-ganyan. O nung tapos yung babae, ganun din yung ganun din yung sinabi ng Diyos sa kanya. At nung nagkita sila, nangyari, parehas silang sinabihan po ng Diyos. Pero kaya tayo, huwag tayo maniniwala sa mga sabi-sabi ng tao. Na sabi ng Diyos, pero alam mo naman yung buhay niya, hindi naman siya Christian. 'Di ba? Hindi naman siya nagbabasa ng Bible, tapos maniniwala ka ba sa kanya? Maniniwala ka lang sa kanya kung ano daw po, kung mismong salita ng Diyos ang naipahayag sa buhay niya. Okay po? At sunod, sabi po dito, sa tradisyonal na pananaw, ipinagtatanggol ng mga Kristiyano ang kanilang pagkaunawa sa Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng pansariling karanasan. Tayo po, hindi lang sa sarili nating pangkaranasan. Nag-share po tayo ng Word of God, hindi po sa buhay natin. 'Di ba? May mga pagkakataon na yung ibang tao, pag nag-share tayo, mas kilala ka pa yung buhay mo kaysa dun sa sinishare mo. That's why nga, 'di ba, magkaroon ka po ng isang prinsipyo na kahit hindi na ako makilala ng mga taong yon, basta si Jesus na ipahayag ko doon. That's why meron pong isang missionary, puro siya share ng Jesus. That's why po, nung pag-alis ng missionary, sabi ng mga tao, may nag-share sa amin tungkol kay Jesus. Pero di po nila maalala yung pangalan. Bakit? Kasi more on Jesus ang itinuturo. Hindi yung, ako po kasi, ganito po ako, ito po ang buhay ko, ako nga po pala, si ganito. Hindi po ganun, kundi si Kristo po ay ganito. Si Jesus po ay ganyan. Di ba po? At sabi, kaya hindi po tayo nagtuturo pang sarili, ha? Masaya po dyan, kundi batay sa itinuturing nilang tinig ng Diyos na naitala sa Biblia. Madalas, pag magtuturo ka dapat, nakalagay yun sa Bible. Kaya pag tinanong ka, Jasper, o sige nga, anong ano yan? Saang verse sa Bible yung sinasabi mo? Diba? Ay, meron pong God the Mother. O sige, saan pong verse sa Bible? Diba dapat maging marunong ka? Hindi dahil dapat hindi dahil inaaway mo siya, kundi iniisip mo lang, totoo ba po ba ang sinasabi nyo? Saan pong verse sa Bible? Bubuksan mo talaga yun. At aalamin mo, tama ba ang pagkaka-interpret? Tama ba ang sinasabi niya? Ganun po. At sabi rin po dito, may sapat bang dahilan ang mga Kristiyano upang maniwala na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia? May dahilan ba tayong sapat? Opo, di ba? Obviously, hindi kayang sumulat ng tao ng ganitong libro na kung saan hindi maniniwala ang marami. Habang tumatagal, mas nakikilala ang Bible. Napansin niyo po, hindi lang po sa panahon niyo ito pinapakilala. Hindi ka ba pinanganak na ipakilala na po ang Bible? At sabi rin po dito, bakit pakilala na ang Diyos? Sabi diyan, oo, hindi lamang napakarami ng ebidensya nagpapatunay na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan. Ano pong sabi? Naipasa sa loob ng halos 20 taon. Matanda pa po, 20,000 taon. Matanda pa sa inyong lahat, sa ating lahat. Kundi may mabuting dahilan din upang isipin na ito ay puno ng mga bakas ng banal na pinagmulan. Isipin niyo po yan na ang Bible, pag binasa mo, napaka-amazing, nakakamangha na iba't iba ang author, pero isang sinasabi. Iba't iba ang pinanggalingan, iba't iba ang year. Kung wari, may pinanganak dito ng 2001, may nagsulat naman, 2006, 2020, di ba? Pero anong kapahayagan? Iisa. Hindi nangopya kasi nung panahon po nila, wala pang kumpletong salita ang Bible. Pinagsama-sama lang po iyan. Sipin niyo po yun. Itong nagsulat na si Moses, ng Genesis hanggang Deuteronomy, hindi po sila nagkatagpo ni Ruth. Pero pansinin niyo po, merong isang kinakausap, merong Savior na sinasabi sa salita po nila. Kaya pakinagsa po natin, ang una, sabi ito, ang meron tayo ay ang nakasulat. Ano po? Ang meron tayo ay ang nakasulat. Ano po ang meron tayo? Ang Bible. Nakasulat ito, hindi ko ito narinig sa audio, hindi ko ito narinig sa chismis ni kapitbahay, kundi ito ay mismong may Bible. Merong kopya, merong salita.
meron kang mababasa. Ganun po ang sinasabi sa atin. Kaya bakit ka maniniwala? Kasi alam mo, ang Bible po, tandaan niyo po ha, pwedeng na-revise siya ng kaunti. Diba? Na-revise ng kaunti yung isang sulat na ganitong sa salita, hindi ganun sa kopya ng salita mo, di ba po? Anong sa Bible mo. Pero, meron nandun pa rin yung pinaka-unawa. Andun pa rin yung pinaka-sinasabi. Kapag binasa mo yung John 3:16, iba't ibang lengguwahe man yun, pag binasa at inunawa mo, ganun pa rin. May Diyos na nagbigay ng buhay para maligtas ako. Di ba? Ganun po ang sinasabi. Kaya next nga po. Kaya sabi diyan, hindi to katulad ng pass the message na laro. Nalaro nyo na po yun? Ayan, di ba? Pass the message. Pare, sabi, tumalon ka ng 3 beses. O, ipinasa-pasa na. Ang nangyari, 3 beses na lang ang narinig. Di ba? Meron pa ako nakita sa Facebook. Napakahaba naman kasi pass the message. Ang gagawin dapat nung nasa unan, i-action niya po yung message, yung sasabihin. Sabi, tumalo ng 3 beses habang sumisigaw ng hallelujah. Nung nasa unahan na sabi, hallelujah! Nagulat yung nagapalaro, ayun lang, wala na. Kasi natatawa siya habang binibidyohan niya, unti-unti na babawasan. Kaya nga ito yung tinuturo na huwag kang maniniwala sa chismis. Diba? Ang ganito ang kwento. Nakita ko yung kaibigan natin, nasa munisipyo, nagdi-date sila, doon sa may mga ilaw-ilaw. Pinasa. Nakita ko yung kaibigan natin, nagdi-date sa may munisipyo, magkahawak kamay. Diba? May dagdag na, yung ganyan-ganyan. Okay lang sana kung nababawasan eh. Nakita ko yung kaibigan natin. That's it. Pero nangyari pag chismis, kung ano-ano na. Kumain na sa labas, nagpunta na sa ganito, diba? Ganun na po yung mga nasasabi. Pero ang Bible, hindi po ito pass the message na ibinulong ni Moses. Sabihin mo, Joshua, ito yung sinasabi ni Lord. Si Joshua, binulong kay Caleb. Sabihin mo, ganito, ganyan. Diba? Hindi po. Kasi yung mga nagsulat niyan, hindi sila nagkatagpo. Oo, si Moses tsaka si Joshua, nagkatagpo sila. Kung mabasa nyo ang Joshua, di ba po, pagdating ng Judges, hindi nagkatagpo yung mga Judges. Yung mga judge na yon kay Joshua. Kaya isipin nyo po, kaya pwede mong paniwalaan ang Bible kasi isipin mo yon, nakuha daw ang mga scroll. Sinulat ni Moses. Nakuha sa sa ilalim ng lupa. Nakuha sa tubig, na-preserve. Di ba po, isipin nyo yan, tapos pinagsama-sama. At sabi nga po dito, maliwanag na ang larong ito ay hindi tumpak na kumakatawan sa paraan kung paano naipasa ang bagong tipan o ang Bible sa paglipas ng panahon. That's why hindi po ito basta-bastang ipinasa, hindi lang to boses ng tao, kundi kasi nung panahon, di ba wala namang record, pwedeng sabihin mo, baka hindi yan totoo. Pero ang nag-iisang totoong pruwebang record na isulat. Tablet of stone, may ano po ba yun? Kukupas ba yun? Hindi po. Kahit sa panahon natin, makikita pa rin doon sa tablet of stone ang 10 Commandments. Kaya isipin niyo po yan. Saan isinulat kaya ang mga salita sa Bible bago yan na ilagay sa papel? Diba? Isipin niyo po yung mga ganyang bagay. At sunod po, sabi pa dito, ang mensahe ng Biblia ay hindi na ipasa sa pamamagitan ng pasalitang pagsasalin. Hindi katulad natin kasi pag pinamemorize sa atin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, nalilimutan natin ibang mga word, that's why hindi na kumpleto. Meron nga pong monghe, nagsusulat siya, hindi nagsusulat. Dahil po ipinasa lang na ipinasa yung salita, alam niyo po yung nangyari, yung dapat kailangan na salita doon, hindi niya na isulat. Kaya ganun po kahalaga na tayo maniniwala ka sa Bible kasi hindi lang to sinabi, kundi isinulat talaga. At sabi diyan, sa halip, ito ay pinasa sa pamamagitan ng nakasulat na anyo. Pinagsama-sama ang scroll po noon, napakalaki daw po nun. Kung ang Bible natin ngayon, di ba, napakalaki, gaganunin mo talaga, di ba? Kailangan mo ng ilang tao bago mo mabasa, bago mabuksan. Buksan ang scroll. Ganun po. Tayo, di ba, napaka-convenient. Pwede ilagay sa bag. Ang liit lang po ng sulat, di ba? Samantalang noon, paano kung ganun po pala ang Bible? Di ba dati pa po, wala pa yung number, wala pang chapters yan, tuloy-tuloy po yan. Kaya isipin nyo, paano ka magmamark dito na, saan ako sa Bible? Di ba? Paano ka magmamark? Kukulayan na ba yung lahat? Di ba? Para lang malaman mo. Pero po tayo, alam natin, ako po, nasa Mark 11 na po ako. Doon ako natapos, may Mark 12 na po. Di ba? At sunod po, sabi po dyan, hindi isa-isang linya ang pagpasa ng naganap.
Hindi lang pa, isa-isa na, ipasa mo, masaya. O, masaya, masaya, masaya. Ipasa mo, ako. Di ba, hindi lang ganun, kundi isang buo po yun. Nung nakita isang buo rin na inayos. At sabi dyan, maraming kopya at linya ng mensahe ang sabay-sabay na naipasa, kaya maraming manuskripto ang nabuo mula sa iba't ibang kopya. Sino po dito tinatamad basahin ng Bible? Ang kapal kasi. Ang dami-dami, wala pang picture. Diba? Pero alam niyo ba, bakit ganun kakapal? Kasi punong-puno ng kapahayagan ng Diyos, punong-puno ng karunungan ng Diyos, punong-puno ng kaalaman ng Diyos, diba? Na kung saan pag binasa mo, maipapasa pala sa iyo. Sipin niyo po yan, diba? Hindi ka marunong magmahal, basahin mo Bible, matututunan mo yon. Hindi ka marunong magpatawad, basahin mo ang Bible, matututunan mo. Tatamad-tamad ka, basahin mo ang Bible, sisipagin ka, diba? Kaya sipin mo, ang daming tinuturo po ng Bible. At sayo po pangatlo, sabi diyan, hindi umaasa sa mga historiador, diba? Sa huling tao sa linya. Ay, sino yung huling namatay? Sa kanya na lang ako makikinig. Paano kung hindi mo na po inabot? Diba? Hindi po sila ganun, yung parang di mo sure. Totoo bang sinulat ba to nito? Si Moses ba talaga ang nagsulat? Alam niyo po, ang dami nagko-question yan. Pero habang tumatagal, nakikita nila sa Egypt, may nakalagay history, dumating talaga ang mga Israelita sa Egypt. Sa Babylon, merong history. Dumating talaga ang mga Israelita sa Babylon. Kaya pag binasa ang Bible, bakit may Egypt? Bakit may Babylon? Kasi dumating pala talaga. Diba? Nagkatugma-tugma sila. At sabi pa dyan, kundi hinanap nila ang mas maagang pinagkunan ng mas malapit sa orihinal. Ibig sabihin, hindi yung mas maagang yan, yung pinakauna. Kung 605, dumating itong si Moses, tingnan ko nga kung anong history meron doon. Kasi bawat history po, meron. Meron yan, nakasulat man yan sa pader, sa papel, sa bato, nakasulat po yun. At sabi po dito, sa huli, maaari ring suriin ang mga orihinal na sulat kahit pagkatapos ng ilang henerasyon ng mga kopya. Isipin niyo po yan, ganyan ka po maniniwala sa Bible kasi kahit i-research o pa hanggang ngayon, mag-google ka pa, itanong pa si Meta AI, kung ano ang nakapahayag sa Bible, ganun pa rin po ang sagot nila. Diba lahat po ng mga naghukay nung unang panahon, same na same ang sinasabi po. At sunod po, sabi ko po dito, ano pa po ang Bible? Kanina, nakasulat. Kaya po, meron tayo. Sabi ngayon dito, ang binabasa natin ay ang sinabi ng Diyos. Kaya ang binabasa po natin ngayon ay nag-iisang sinabi ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, kaya nga po siya Holy Bible. Sabi nga po ang Bible na salita, from the Greek word biblos. Ibig sabihin, many books. Kung Bible lang po ito, many books lang. Pero bakit Holy Bible? Kasi merong Diyos na banal na nagkasi. Diba? Ibig sabihin, nag-inspire ng mga salita na iyan. Naiintindihan niyo? Kaya bakit? Kasi marami kang pwedeng basahin Bible, books. Ang ibig sabihin ng Bible, diba? Many books. Pero nag-iisa lang ang Holy Bible. Ayan. At sunod, sabi dyan, nais nating malaman kung meron iisang may akda. Diba po? Sa likod ng mga taong nagsulat noon, kung ang Biblia nga ba ay tunay na salita ng Diyos. At kapag masusing tinignan, matutuklasan natin ang mga banal na fingerprint saan daw po sa kabuuang natatanging aklat na ito. At sa lahat po, tuwing babasahin niyo po ang Bible, may iisang nag-akda talaga. Ang author po, many daw po ang authors ng Bible. Pero sino ang nag-iisang author? Ang Diyos po. Di ba lagi po magbabasa niyo po si Prophet Jeremiah at nagsalita ang Diyos kay Propeta Jeremias. O isipin niyo po yan na merong nag-iisang salita. Hindi naman po ba iba-iba? Kaya iba sasabi, bakit pa kayong mga Christian? Ang dami niyong Diyos. Meron na nga kayong Diyos, meron pa kayong Panginoong binabanggit, may Lord pa kayo, may God pa kayo, may Jehovah pa kayo. Kami Jehovah lang ang Diyos namin. Kayo may Jehovah Shalom, Jehovah ganyan-ganyan. Kasi po, pinapaliwanag ko po sa inyo, lahat ng iyan po ang Panginoon. Diba? Ang mahalaga, hindi sinabing, ang Diyos namin si Daniel, ang Diyos namin si Hosea, hindi po. Lahat ng yun, ay sabihin po kasi ng Jehovah, that means Yahweh, Diyos. Diyos ng Jehovah, Ra'a. May sabihin, Diyos ng ano yon? Nakakita, di ba? O, Jehovah Nisi. O, anong Diyos siya?
nagtatanggol, nagtatagumpay sa atin. Kaya ibig sabihin, ano man ang banggitin mo, ay gusto kailangan ko Lord ng pagkain. O Jehovah, ano? Sino siya? Jaira. Diba? Kaya isipin nyo, lahat ng kailangan nyo nasa Panginoon. Nabat nyo ba, bakit ba tayo nag-iisa-isa ng Diyos? Eh ang totoo, lahat ng kailangan mo nasa Panginoon. Na tinatawag natin siya as if kung sino siya sa mga buhay natin. Okay po ba? Kaya nag-iisang ang nag-akda. Kaya sabi niyan, ang Biblia ay naglalaman ng mga natupad na hula. Ano ba yung sabihin ng hula? Prophecy po yan ha, sa English. Ibig sabihin po, lahat ng mga hula sa Old Testament, sabi sa Genesis, na magkakaroon ng anak ang isang babae, tatapakan ng ulo ng ahas. O sino po ang nakagawa nun? Si Jesus, di ba? Sabi, merong ipapanganak sa Bethlehem. O sino pong pinanganak sa Bethlehem? Si Jesus. That's why yung mga hula daw na yan, yung mga prophecy na yan, iisa lang ang tinutukoy. Sabi yan, tiyak na pangyayari ang pinahuhula ng detalyado maraming taon na ang nakalipas. Bago ito mangyari, may humigit kumulang 2,500 years na hula, 2,500 na hula sa Biblia at halos 2,000 ang natupad. Isipin nyo po, itong room natin, maglalagay ako ng piso, kukulayan ko, red. O iuhulog ko ngayon dyan. O ngayon, maglalagay ako ng timbang bariya. Sa palagay nyo, makukuha nyo yung piso na yon? Hindi, di ba? Napakahirap. Alam nyo kung bakit? Pupunuin natin itong anong to eh. Mag-iisa-isa ka dyan eh. Ay, ito ba yun? O tapon. Ha? Baka abutin ka pa ng siyam-siyam o isampu-sampu na natin, di ba? Kasi narinig ko yung siyam-siyam eh. Isampu-sampu na natin. Hindi ka mo talaga makukuha yan. Kaya isipin nyo, yung hula ba kay Jesus coincidence? Imposible. Di ba? Iba't ibang propeta nagsabi. Tapos sa kanya lahat napunta, na-fulfill ni Jesus ang mga iyon. Sa palagay niyo, coincidence ba yon? Hindi po. Napaka-imposibleng binasa ni Jesus yung Bible. Ito ang hula. Kailangan ipanganak ako sa ganito. Kailangan ganyan. Hindi po. Naintindihan? Kaya hindi kaya. O pangalawa, sabi diyan, ito pa po yung mga halimbawa pala kay Micah, di ba? Sabi niya, ipapanganak daw sa Bethlehem. Pero nangyari, di po kay Zechariah, ibebenta ng 3 pirasong pilak. O nangyari, di ba? Etong mga to, saan mo po mabasa yan? Old Testament. Saan lumabas si Jesus? Sa New Testament. Kala ko sa tiyan ng nanay niya eh. Sa New Testament po natin mababasa. Diba? At sunod po sabi diyan, ang pagkakaisa ng Biblia sa kabila ng labis na pagkakaiba-iba ng pinagmulan ng mayroong 40 magkakaibang may akda, 40 authors, magkakaiba daw po, iiba ang trabaho, iba't iba ng araw ng kapanganakan o year ng kapanganakan, sabi diyan, iisa ang sinasabi. At sinasabi rin po dito at ito ay naisulat sa loob ng 100 at 1,500 taon. Ngayon pa man, may malalim na pagkakaisa. Sipin niyo po, di ba, bakit nagkakaisa? Bakit di isa yung binabanggit? Di ba? Kaya paano hindi ka maniniwala sa Bible? Eh, napaka-amazing, di ba? Na imposible yung magawa. Di ba po? Magkakaibang edad, magkakaiba ng pinagmulan, ibang lugar. Ang galing naman, di ba? Amazing. At sabi diyan, habang isinasalaysay ang kwento ng Diyos mula sa Genesis hanggang Pahayag, hanggang Revelation, may kamanghamanghang pagkakatugma sa mga katotohanan at theological na mensahe ng buong Biblia. Ibig sabihin ng theological, ito po yung theology, pagiging Diyos ng Panginoon. Iisa ang sinasabi. Sabi pa dito, ano ang pinakamainam na paliwanag dito? Ano daw po? Ang isang banal na may akda na kumikilos sa pamamagitan ng mga tao. Ibig sabihin, meron kasing nagsabi. Kung ako po, ang kwento ko ba sa palagay nyo, malalaman ng lahat ng tao? Hindi po, di ba? Kasi ako ang may alam ng sarili ko. That's why, kung gagawa man ako ng kwento, ikaw pala sabihin ko kayo, isa-isahin ko kayo, ito isulat mo sa libro ko, ganito. O sa ganyan. That's why, ganun din po sa Diyos. Siya ang nakakaalam ng kwento niya, kaya siya ang nagsasabi sa mga tao. Hindi po yun hindi yun sasayang nag-hallucinate po kasi yung mga taong yun, kaya para sila naisip, kahit pa mga nag-hallucinate. Alamin niyo po sa medical, wala pong magkakatulad
iisang nakita, nag-hallucinate, iisang nakita, ay, nag-hallucinate lang sila, nakita nila iisa, imposible daw po. Kasi iba-iba ang nakita ng mga yun. Gumawa na po sila ng experiment. At pangatlo, ang Biblia ay nagkakaroon ng supernatural na epekto sa buhay ng mga individual. Isipin mo po, Bible, magbabago ng buhay ng tao. 'Di ba? Libro, magbabago ng buhay ng tao. Ganyan po ang Bible. 'Di ba? Kahit anong libro ipabasa mo sa mga taong yan, kahit sampung step pa bago para yumaman yan, basahin niya man ang Maslow, sabi yung mga kilala niyong author sa mga business, 'di ba? Kahit basahin niyo pa yung Ipon Challenge nung sino ba 'yon? Si Chinkitan, 'di ba? Kahit basahin mo 'yon, di pa rin mababago buhay mo. Pero 'di ba ang Bible, iisa ang mga testimony dahil nung nakilala ko po ang Diyos, nabasa ko ang Bible, nagbago ang buhay ko. 'Di ba? Isipin niyo po 'yan. Kaya sabi diyan, pati na rin sa buong mundo, hindi mabilang ang mga taong nabago ng Biblia. Sa lahat, pumunta ka po sa bawat bansa, may kilala ka na nagbabasa ng Bible. Kaya sabi na mapapatunayang na bago ang buhay niya. Tanging isang supernatural na aklat na may supernatural na may akda ang makakapagdulot ng ganitong supernatural na epekto sa mga individual at sa buong mundo. Naintindihan po? At sunod, sabi ko po dito, tunay nga na ang Biblia ay hindi isang ordinaryong aklat. Ito ay naglalaman ng daw po? Ng mismong mga salita ng Diyos. Si Lord po ang nagsulat. Kaya si Lord po mismo ang may akda. Kaya nawa, yung Bible po natin, basahin natin, ma-inspire na tayo na habang binabasa mo yan, nangungusap si Lord sa iyo. Diba? Isipin niyo po yan. At sunod po, sabi dito, ano ang gagawin mo sa aklat na ito? O ngayon, kung alam mo na ang katotohanan, alam mo na mapagkakatiwalaan pala ito, di ba? Ang aklat na meron tayo ay naisulat, ito pala ay may isang nag-akda, di ba? O nagsulat. Ngayon, ano ang gagawin mo sa Word of God? Tititigan na lang ba to? Di ba? Hindi po. Ito po ang gagawin natin. Una, magkaroon ka ng willingness to read the Word. Ibig sabihin ng willingness, gustuhin mo po. Di ba? Sino dito willing pong kumanta? Sino dito gusto? Di ba? Gawing ang bagay na ito. Dapat, hindi alam niyo po ang Bible, hindi yan sa'yo biglang bubukas, tapos magbabasa para sa iyo. Hindi po ganun. Para mabasa mo, kailangan, idilat mo ang mata mo, buksan mo ang Bible, magsalita ka, magbasa ka, para po mabasa mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi po sa Deuteronomy 17:19, it is to be with Him, sabi po, and He is to read it all the days of His life. Kaya habang nabubuhay ka, basahin mo po ang Bible so that he may learn to revere the Lord, his God, and follow carefully all the words of this law. Sabi po dito, di ba, na dapat daw po, basahin mo yan ang sarili na daw po, magawa mo ang pinag-uutos dito. Alam nyo bakit po mahirap gawin ang pinag-uutos sa Bible? Alam nyo po kung bakit? Kasi hindi pa po natin pala ito binabasa ng totoo. Di ba? Bakit ang hirap sumunod? Bakit ang simple-simple ng salita? Sabi, keep the Sabbath day holy. Pero minsan, di pa po natin magawa. Kasi po, hindi natin ito nababasa ng maayos, hindi natin isinasapamuhay po. Kaya magkaroon na tayo ng willingness, to read the Word of God. O pangalawa po, basahin nyo nga po. Observe all that is written in the Word. O ano pong ibig sabihin? Observe. Kung ikaw mapag-obserba ka, di ba? Ikaw, ang hilig mong tumingin sa paligid, ay, mahaba buhok ni ate. Ay, kulay puti ang church, ang kisame ng church namin. Ay, ganyan. Di ba yung naobserbahan niyo po yung nasa paligid? Ang Bible din po, observe what is written in that word. Alamin mo, ano ang nakasulat dito? Totoo ba ang sinasabi ng tao na iyan? Tama ba yung sinasabi niya na siya ay tama sa mga ganitong bagay? Na kapag may nang-away sa kanya, papatulan niya rin ba? Tama ba yun, yung sinasabi na yun? Nasa Bible o ba yun? Na kapag yung mas bata sa'yo, sasaktan mo ba talaga? Sabi ba talaga yun sa Bible? O sabi ng tatay ko, kapag may umaway sa'yo, gantihan mo. Dapat, mas kawawa siya kaysa sa'yo. O sa palagay mo, tama? Diba? Sabi po ng isang preacher, sabi ng tatay ko, bading o bakla ang hindi pumapato sa laban. Kaya ang gagawin ko, makikipaglaban din ako, makipagsuntukan ako. Dahil hindi po in-observe ang Bible.
O ano yan, nakapagsuntukan siya, puro bangas ang mukha. O, hindi ka nga bading, pero pangit naman ang mukha mo. Diba? Kasi hindi naman ganun ang sinasabi ng Bible. Kaya sabi ng preacher na yon, mula nung nabasa ko yung Bible, di na ako naniwala sa sabi ng tatay ko. Diba? Doon na siya naniwala. Sa sabi ng tatay ko sa langit. Sabi ng Diyos, ganito ang dapat kong gawin. Kaya sabi po dyan, Jesus commands His disciple to teach them to observe all the things whatsoever I have commanded you. Kaya ang tinuturo lang po natin sa church, ang tinuturo po ng Bible, what the Lord commanded us. Okay po, ano po ang turo ni Lord? Anong sabi ng Diyos sa atin? Ayun po ang itinuturo. Sunod, pangatlo, sabi dito, readiness to share it to others. Handa ka na ba? Diba? Handa na po ba tayo? Ready ka na ba? Paano mo maire-ready ang sarili mo na ibahagi ito kung ikaw mismo hindi mo pala nababasa ang Bible? Diba? Kaya ang una mong gagawin, babasahin ko muna yon. At kapag nabasa mo na, i-share mo na. O kapatid, mali yung paghihiganti ha. Sabi sa Bible, nasa Diyos ang paghihiganti. O isipin niyo po yan. Kaya doon mo na malalaman na pwede mo nang ma-share kasi nabasa ko sa Bible ito. Kaya ngayon, handa ka na ibahagi kung ano nabasa nyo. Alam nyo po, ang pag-share po ng salita ng Diyos, hindi mo naman po kailangan ng pulpito. Kailangan ko po kasi ng pulpito. Kailangan ko po ng speaker tsaka po ng mic para makapag-share ako sa mga tao. Hindi po. Kung ano yung nabasa nyo po sa Bible, kahit katabi mo lang yan, kapatid mo po yan, di ba, nani at tatay, pwede po nating ibahagi ang salita ng Diyos kung ano po ang nabasa mo sa Bible. Okay po? At sabi dyan, He said to them, sa Mark 16:15, go into all the world and preach the gospel to all creation. Ito, all creation ang sinasabi, Tayo ba ay nilikha ng Diyos? Opo. That's why kung may hininga yan, kung may pandinig, may mata, may tenga, di ba, sharean mo. Kahit ang aso. Alam mo ba, sabi ni Lord, di ba, sharean mo kung wala kang ibang makausap. Di ba po? Para habang pinapractice mo dun sa alaga mong aso, pag may kasama ka ng tao, ay, mabilis mo nang i-share. Di ba po? Ganun po yun. At sunod, pang-apat, sabi po dito, do what it says. O ngayon, sabi dito, una, ano gagawin? Willingness. Na anong gawin? Maging willing ka, di ba? O pangalawa, i-observe mo daw. Pangatlo, ano na? Readiness, di ba? At ngayon na, do what it says. Gawin mo na. Dahil nabasa ko na ito, dahil nakita ko na ito sa Bible, ngayon po, gagawin ko na. Kaya nga po sabi ng Bible, di ba? Sabi po dyan, do not merely listen to the word. Huwag ka lang makinig, di ba? Kundi sabi dyan, and so deceive yourself, kasi dinadaya mo lang ang sarili mo. Do what it says. Sabi nga, hindi lang hear, kundi ano daw? Do not be a hearer, but be a doer also. Di ba po? Kasi alam niyo po ba, ang pakikinig, ganito po yan. Pwedeng makinig ka sa kabilang tenga, labas sa kabila. Pero ang totoong nag-listen, they found wisdom. Nakikinig ka, kaya nga sabi di ba sa Proverbs, my son, listen to my words. Diba? Of wisdom. That's why, pag napakinggan mo, sabi ng nanay mo, maging mabait ka sa kapwa mo. Kahit gaano pa yan kasama. Pakikinggan mo. Papasok sa puso mo. Kaya pag tumanda ka na, bakit tong batang to ganito siya? Kahit inaaway na siya, hindi siya pala away. Diba? Kasi nagkaroon siya ng wisdom. Hindi lang siya nag-listen. Sa atin kasi maraming ganun, diba? Yung hindi immune na yan. Marami yung kahit anong pagalit mo, ano ka ba? Gumising ka ng maaga palagi kasi ganyan. Wala na, nag-i-immune na lang po sa kanya. Hindi pa rin nakikinig, gising pa rin tanghali, wala pa rin pong gagawin. That's why, pagtanda niya, anong nangyari? Ay, ang batang to, ang tamad-tamad tumayo. Ano ba naman to, ganyan. Diba, isipin niyo po yun. Kaya tayo, kung sinasabi po ng Bible, do what it says, do it. Diba, kasi wala pong masama sa paggawa ng mabuti. Walang masama sa pakikinig ng salita ng Diyos at pag-apply nito. Kasi ang totoo, magkakaroon ka pa ng buhay na kasiya-siya sa harapan po ng Panginoon. Kaya isipin niyo po yan, di ba? Lahat ng mga nanay sana natin dito, di ba?
Nawa, di ba sabi ng Deuteronomy, kayong mga magulang, turuan nyo ang mga anak nyo. Paano kung yung mga magulang hindi nagbabasa ng Bible? Ano ang ituturo po natin sa mga anak natin? Di ba? Yung kabastusan po ba natin? Yung bang kasamaan na ginagawa natin? Di ba? Na nakikita sa atin ng mga anak natin? Kaya minsan sabihin natin sa mga anak natin, ang bastos mong bata ka. Saan natutunan? Sa magulang. Diba? That's why totoo po yung sinasabi ng Bible. Kayong mga magulang, turuan nyo po. Turuan nyo ang anak nyo sa mabuting bagay. Diba? Kung tuturo mo sa anak mo, huwag kang magmura, ipakita mong hindi ka nagmumura. Kung sasabihin mo sa anak mong maging mapagbigay ka, ipakita mong hindi ka madamot. Di ba po? Kaya dati na nagtuturo po ako sa school, pag may mga times na iinis na ako sa estudyante ko, nagbibigayan sila. Do not share your food. Gumagano ako bigla. Maya-maya sa tatayo yung isang estudyante, Teacher, di ba sabi mo, sharing is caring, share your food. Na ako? Shucks, ako nga wala. Sige na, mamigay na kayo, di ba? Parang minsan may mga ganun tayo. Kaya dapat po, talaga tayo, kung gusto niyong matutunan natin, di ba? Kaya nga po, ang tinuturo nga namin ngayon, kung walang magulang na magtuturo sa atin, paano naman po ako, wala na po akong nanay, wala na po akong tatay. Meron po tayong Bible, na kung saan magagayad po sa atin. Di ba? Kung lumaki ka na, ginaya mo yung ugali ng kapitbahay mo, ng pinsan mo, ngayon, habang nakikilala mo ang Diyos, di ba, lumaki ka na sa pagkalinga ng ating Panginoon. Kasi totoo po nga pagkakatiwalaan ang salita po ng Diyos. Kaya meron pa po ba dyan? Sabi po dito, ang Biblia ay buhay. Tandaan niyo po this is alive, alive. Diba? Kung si Jesus alive forevermore, alive din po ang Bible. Kaya nga pang turo sa amin, sabi po sa amin, basta kapag mag-share ka ng Word of God, ituloy mo lang yan. Kahit yung mga mukha nila kasi mangot, kahit parang hindi sila interesado, kahit parang nagkukwentuhan yung magkakatabi. Dati nag-share kami sa high school, may nag-ML pa dun. Meron din nagkukwentuhan. Pero ano po ang pumasok sa puso ko? Naalala ko yung sabi na, buhay ang salita ng Diyos at lahat ng mga yan, ito ay mga buto na itinatanim mo sa mga puso nila. Darating ang panahon, yung butong yan, lalago. Diba? Hindi natin alam, kaya po ako, nung bata ako, nung kabataan pa po kami, share kami ng share sa mga bata. Tapos natutuwa po ako kapag may mga lumalapit sa akin, nag-hi sa akin, tapos kilala ko, pero di ko na po sila kilala kasi lumaki na. Dati ganito lang gusgusin, tsaka sipunin pa ng tinuturuan ko. Ngayon, binata, dalaga na. Tapos nasabi po sila na, hindi man sila napunta sa church namin, pero nakita ko may church silang sinisimbahan. Sipin niyo po yan na praise God, yung tinuturuan namin ng mga bata pa sila. Hindi ko man sila na-win na maisama ko sana sa church at makasama ko sila maglingkod. Pero nasa simbahan pa rin. That's why isipin niyo po yan, buhay kasi ang salita ng Diyos. Imposibleng pumasok yan sa puso mo, imposibleng marinig mo to na walang pagbabago sa buhay mo. Meron at meron siyang babaguhin sa'yo. Minsan hindi na agad-agaran, di ba? Katulad ng isang lalaking matapang po. Sabi niya, brave ako, brave. Kaya pumasok po siya ng church, nag-aawitan na yung mga tao, nag-iiyakan siya, hindi pa rin. Tapang pa din siya. At maya-maya, kumilos ang Diyos sa buhay niya. Ngawa po siya eh. Iyak siya ng iyak, Lord, sorry ang makasalanan ko pala. Di ba? Kaya ganun po ang nagagawa ng salita ng Diyos. At sabi po rito, at nakikipag-usap sa puso ng tao. Sipin niyo po yan, hindi naman po talaga ako nangungusap sa inyo eh. Salita po ng Diyos ang nangungusap po sa puso natin. That's why po may mga prayer kami, Holy Spirit, sa amin po, nasa amin yung kami yung bumubuka ng bibig, boses ko ang narinig niyo po. Pero si Holy Spirit, once na nangusap po yan sa puso mo, imposibleng sabihin mong walang kwenta ang mensahe ngayong araw. Diba? Kasi si Holy Spirit, lagi po siyang nangungusap sa mga puso natin. Sabi diyan, may sagot ito sa bawat tanong sa buhay. Marami ka bang tanong sa buhay? Basa your Bible, diba? Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. At sunod po, sabi po dito ni R.C. Sproul, sabi diyan, ang Biblia ay hindi lamang libro. Tandaan niyo po, Bible is in the Greek, many books to, may bago na kayo tulad sa Greek many books ang ibig sabihin ng Bible, pero ito ay Holy Bible. Sabi diyan, ito ay buhay at aktibong paraan kung paano nagsasalita ang Diyos sa kanyang bayan. Gusto niyo po ba yun? Nakipag-usap si Lord sa inyo? Basahin niyo po ang Bible. Diba kung tayo, excited tayong kausap yung mga kaibigan natin,
Minsan talaga, may mga times, boring ka talaga. Pag binasa mo yung Bible, hahanginan ka ng demonyo. Huwag mo na basahin yan. Tamarin ka. Buksan mo cellphone mo. Ay, dirat na dirat yung mata pag sa Bible. Pag sa cellphone, di ba, ganon. Pero kasi nga po, ayan ang testing. Ayan ang testing sa atin. Kahit gaganto yun, dapat kung gusto mo talagang makilala ang Diyos, bubuksan mo ng mabuti ang mata mo at lalakasan mo pa. Sabi ng Panginoon sa ganitong talata, di ba, ganun na may kapangyarihan. Kasi makapangyarihan ko ang salita ng Diyos. Gusto mong kausapin ka ha? Ganun po ang gawin. Kaya nga mapagkakatiwalaan po ba ang Bible? Amen. Di ba? According po sa naituro ngayong umaga. Kaya yun lamang po. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory.